Magandang gabi po sa ating lahat, mga manonood. Um, I-share ko muna yung salita ng Diyos, yung gospel patungkol kay Jesus, yung Bible, bago po yung trabaho sa Live Good, no? Yun po importante, yun ang yaman po, ang Diyos mismo. And dala ko po yung Bible ko. And i-share ko po sa inyo yung salita po ng Diyos sa Bible na may bad news, sabay may good news. Tsaka yung simpleng paraan po ng kaligtasan. Sabi po sa Bible. And magandang gabi po. At isi-share ko muna po sa inyo yung una. Sabi po sa Bible. Sa Romans chapter 3 po. Sabi sa Bible. Sa salita ng Diyos. Romans chapter 3. Verse 23 po. Sabi ng salita ng Diyos. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi dito sa Bible verse po na to, ang lahat nga ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat po ng mga tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos at hindi matuwid, no? Sunod po, ano naman po mangyayari sa makasalanan? Sabi ng Bible. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yan po sabi ng Bible. So dito po sa Bible verse na ito, sabi ng salita ng Diyos, ngunit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapot ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So dito po sa Bible verse na ito, ang sabi ng salita po ng Diyos sa Bible, may bayad po sa kasalanan at ito po ay kamatayan. Ang tinutukoy po ni God na kamatayan, ang tao po ay mamamatay physical, yun po ang kabayaran ng kasalanan. And then po, yung pinakamalungkot po, ang tao ay mapapamak po sa impyerno sapagkat siya ay makasalanan. Sabi po yun sa Revelation chapter 21 po, verse 8, basahin po natin sa salita ng Diyos. Revelation chapter 21, verse 8, sabi po dito, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burn with fire and brimstone, which is the second death. Sabi yan ng Bible. So, nakalagay sa salita ng Diyos, sa lahat ng duwag, di naniniwala, sa lahat ng gumagawa ng kasuklam-suklam na gawain, sa lahat ng mamamatay tao, nakikapid at mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng sinungaling, ay ang magiging bahagi nila ay salawan ng apoy at asupre. Ito ang pangalang kamatayan. So yung makasalanan po pag namatay, pupunta ang kanyang kaluluwa, doon po sa impyerno, doon po tayo papunta. At majority po ng tao, sabi ng Bible, dyan papunta. Dyan ang destinasyon po. Pag namatay. Sabi po yun ang salita ng Diyos sa Bible. Ang tao man ay maniwala o hindi, sinabi po yun ng Diyos yung katotohanan sa salita niya. Na kung ano tayo mga tao, kung saan tayo patutungo pag namatay. Tayo makasalanan, pupunta po sa impyerno. Yun yung bad news po. Ngayon naman po, yung good news. No? Magandang balita. Sabi po sa Romans 5:8, basahin po natin. Romans 5:8, sabi ng salita po ng Diyos. Ito po, basahin po natin. Romans 5:8. Sabi po ng salita ng Diyos, Romans chapter 5 verse 8. But God commended His love toward us in that while we're yet sinners, Christ died for us. So, sa Bible verse po na yan, mga manonood, may Diyos na nagmamahal, minahal tayo makasalanan, and then namatay siya para sa atin. Si Jesus Christ po yun. So yung kwento po na yan, 2,000 years ago yan, naganap yan sa bayang Israel. Sa Jerusalem, papuntang Golgotha. Kwento po yun sa Bible. Pag binasa nyo sa Book of Matthew, yung buong kwento dyan. Sa Book of Matthew. Si Jesus Christ po, na anak ng Diyos, ay napako sa krus, namatay, nilibing, at nabuhay sa ikatlong araw. Yan po sabi ng Bible. At nabubuo po yung dugo ni Jesus sa krus. Para saan po? Forgiveness of sin. Kapatawaran ng kasalanan. And nabubuo din po, dumanak din po yung dugo ni Jesus sa krus. Ay binayaran po ni Jesus yung kasalanan doon sa krus ng dugo niya.
Para ang tao maligtas po sa kapamakan sa impyerno. Kaya po nagsuffer si Jesus sa cross. Kinento sa Bible. Binayaran niya yung punishment ng sin. No? Doon sa krus. Maligtas lang po yung ating soul forever sa hell. Ano? Ngayon, may utos po ang Diyos sa lahat ng tao. Command ni God. Command po ng Diyos. Sabi sa Bible verse na Acts chapter 20 verse 21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Yan po sabi ng Bible. Kung gusto po ng Diyos, tayo magsisi at tumalikod sa kasalanan. Repent. No? And, kayo po'y mananampalataya sa Panginoon Hesus at magtiwala sa Kanya bilang Panginoong tagapagligtas Savior nyo. Panampalataya siya ng buong puso, faith, trust, to Jesus po, na siya lang magligtas sa inyo doon sa impyerno, wala na pong iba. Panampatayin niyo po yung ginawa ni Jesus doon sa krus na paraan ng kaligtasan, at si Jesus po. Yan sabi dito, iput mo yung faith mo sa Panginoon Hesus. Wala na pong iba. Ngayon po, basahin din po natin yung Romans chapter 10. Verse 9. Sabi po ng salita ng Diyos dito. Sabi po dito, Romans chapter 10 verse 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and thou shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Yan po sabi ng Bible. Kung iyong ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kang sasampalatayan na binuhay siya ng Diyos sa mga patay, ikay maliligtas. Saan po? Doon sa impyerno. Yan ang sabi po ng Bible. Yung nag-believe na nampalataya po ng buong puso sa Panginoon, sabi ng Bible, ligtas na. Saan po? Doon sa impyerno. Sa langit po punta po pag namatay. Hindi na sa impyerno po. Ganyang kaganda ang promise ni God. So sa mga manonood, tayo po'y mananalangin sa Diyos ng isang pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. Tayo pumikit at kayo po sumabay sa panalangin. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan at nagsisisi. Tumingi po ako ng tawad ng buong puso ko sa inyo. Tinatanggap ko kayong Savior ko, Panginoon Hesus, ng buong puso ko. At Panginoon Hesus, na nampataya po ako ng buong puso ko, na kayo po ang anak ng Diyos, at yung ginawa niyo sa krus na paraan ng kaligtasan ng inyong death, burial, and resurrection, I believe with all my heart, Lord Jesus. And Panginoon Hesus, na nampataya ko ng buong puso ko, na kayo ang Panginoon at binuhay ng Diyos sa mga patay. Kabagan niyo po ako, Panginoon Hesus, isa pong makasalanan, na iligtas niyo po sa impyerno. Salamat po. In Jesus' name, Amen. So, mga viewers, kung totoo sa puso nyo yun, may sinabi sa Bible na pangako ang Diyos. John chapter 1 verse 12 po. Sabi po sa Bible verse nito, ng salita ng Diyos, John chapter 1 verse 12, sabi po dito, but as many as receive Him, to them He give power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Yan po sabi ng Bible. Ang sabi po ng Bible, ang tumanggap po kay Jesus na Savior at nanampatay ng buong puso sa Kanya, ay binibigyan na po ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan po sabi ng Bible. So yun yung binigay ng Diyos sa atin. Ang tumanggap kay Jesus Savior, nanampataya, sabi ng Bible, ay anak na ng Diyos. At palangit ang punta pag namatay po, hindi na sa impyerno. Ganyan kaganda yung promise ni God. At may bahay na ginto na nag-aantay sa langit. Yan, ang pupunta ng mga naligtas sa Panginoon. Nung totoo ko yung tumanggap Savior kay Jesus. Yan ang promise po ni God. Okay? And then, sabi din po sa Ephesians 2:8-9, sabi ito pa po, kaligtasan po ng Panginoon. Ephesians 2:8-9 po, sabi ng Bible. Ephesians 2:8-9, sabi po ng salita ng Diyos, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Yan po sabi ng Bible. So, mga manonood, ang kaligtasan po ay biyaya lang po, naligtas tayo sa impyerno through faith kay Jesus. Hindi sa ating sarili, ito'y regalo ng Diyos. Hindi sa ating mabubuting gawa upang wala tayong may pagmapulit, may pagyabang sa Diyos. So yan po yung doctrine ni God sa Bible. Saved by grace through faith alone to Jesus Christ, our God. Yan po sabi ng Bible.
At sa pangako po ng Diyos na yung nakaligtasan, hindi na po yung nawawala, forever na, sabi ng Bible. At ang kaligtasan po ay biyaya lang. Naligtas tayo sa impyerno po, through faith kay Jesus. At yung verse 9 po, hindi mabuting gawa po magliligtas sa atin sa impyerno o magdala sa langit. Kahit anong uri na mabuting gawa. Hindi po yun ang paraan ng kaligtasan, sabi ng Bible. Never yung sinabi ng Diyos yun ng paraan, way. Parang tao, hindi makapagyabang sa Diyos ng kaligtasan ay mabuting gawa. Hindi yun. Kasi ang tao manunumbat. Opo. Kaya dyan sa verse po na yan, hindi po ang mabuting gawa ang magligtas sa atin sa impyerno, pagiging religyoso, pagtulong man sa iba, pagiging mababait, ang tigil sa kasalanan. Mabuting gawa po yun lahat. Pero hindi po yan ang magligtas sa atin sa impyerno, magdala sa langit, sabi ng Bible. Para wala tayong may pagmayabang sa Diyos. Kumbaga sa ginawa po natin na yun yung kaligtasan, hindi po yun. Kaligtasan po ay biyaya lang po ng Diyos. Naligtas tayo sa impyerno through faith kay Jesus. Gawa ng Diyos. Hindi po natin gawa. Ang Diyos po magligtas sa inyo. Ano po, mga manonood sa salita niya. At salamat, magandang gabi.